Bago natin tuklasin ang katotohanan sa likod ng tunay na pag-ibig, ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maaari ring itap ang bell button para sa mga susunod na istorya. See you! My darling, I love you, 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 I love you. Tinulak siya mula sa balkonahe. Murder o kaya'y homicide? May suspect na. May inabot na isang plastic bag ang pulis. Naroon ng isang singsing na panlalaki. May napuna siyang initial sa loob ng singsing. May nakuha kaming ebidensya sa tabi ng bangkay. Kinuha ni Alfred ang plastic bag. Sinilip iyon. Ang initial ng singsing ay RA. May suspect na kami at ayon sa mga maids, siya ang huling bisita ng namatay. Siya ang huli nitong nakausap. Walang komosyon na naganap. Muling tumawid sa kabuuan niya ang tingin ng pulis. Nag-iimbestiga pa kami. Nagtatanong-tanong pa sa mga maids. Tinawag nito ang isa sa mga pulis na kasama't iniabot ang plastic bag na may singsing kasama ang hinarap muli ang detective. Ako nga pala si Lieutenant Asuncion. Ako ang may hawak ng kaso. Inabot ni Alfred ang kanyang kamay sa pulis. Well, kung may maitutulong ako sa kaso, maluwag ang loob kong magbigay ng aking makakaya. Nagkamay sila ni Lieutenant pero batid ni Alfred na hindi na maganda ang relasyong maaaring mamagitan sa kanila. Nagbalik ng hotel si Alfred para mag-empake. Sa pagkamatay ni Elisa Jimenez, wala na siyang trabaho. May napansin siyang envelope sa ibabaw ng kanyang side table. Kinuha niya iyon. May pangalan niya sa ibabaw ang sobre. Sulat kamay ng isang babae. Nagulat siya na makita ang laman ng sobre at mabasa ang isang maiksing note. This is my down payment for your work. I hope you're getting the right information. Elisa. 10,000 pesos ang laman ng perang nasa sobre. Binayaran na ni Elisa Jimenez ang serbisyo niya kahit batid nitong wala pa siyang nagagawang anuman para sa inakakala nitong kaya niyang gawin. Mabilis na nagpasya ang detective. Pangako, Miss Elisa, hindi ako aalis ng Davao hanggat hindi ko pa napapatunayang walang kinalaman sa pagkamatay mo si Ray Amades. Thank you na lang pare. Salamat sa pinafax mong file ni Ray Amades. Binaba ni Alfred ang phone. Muling binasa ang record mula sa Davao. Gaya ng record ni Ray Amades sa Davao, wala ring makitang violation nito ng anumang batas o kahit ano pang pwede niyang gamitin laban dito. Talagang malinis siya. Tinapon niya sa ibabaw ng mesa ang record. Nag-isip ng malalim. Nang bigla siyang may naalala, muntik na niyang makalimutan. Dali-dali siyang bumaba ng labi ng hotel at nagtuloy sa front desk. Gusto ko lang malaman kung personal na nagpunta rito si Miss Elisa Jimenez para ibigay sa akin ng isang sulat. Usisa niya sa empleyadong nasa front desk ng hotel. Hindi sir, may tao siyang inutusan. Kilala mo? Lieutenant Asuncion po ang pagkakakilala ko sa kanya. Lieutenant Asuncion? Nagtatrabaho kay Miss Elisa Jimenez ang pulis na may hawak ng kaso. Takbo agad si Alfred sa NBI headquarters sa Davao City. Hinanap ang kaibigang agent. Normal dito ang ganyang sitwasyon pare. Ang mga pulis ay nagtatrabaho sa ilang taong may impluwensya rito sa Davao. Alam mo na, kulang ang sweldo eh. Maraming obligasyon na dapat tustusan. Pero hindi ba abnormal iyon? Siya ang may hawak ng kaso ng pagkamatay ni Elisa. Nagtatrabaho rin siya dito. Baka mabigyan ng butas ang batas, kawawa naman ang involved. Kailan ba nawala ng butas ang batas dito sa atin? Kapag may pera at connection, maaari mong baluktutin ang batas at iayon sa iyo. Hindi na iiba ang kalakaran dito sa Davao sa iba pang panig ng ating bansa. Nagpasalamat ang detective sa ilang impormasyong nakalap. Pinayuhan din siya ng kanyang kaibigang agent. Kung ako ikaw Alfred, babalik na lang ako na Maynila. Ganyang nabayaran ka rin naman ng kahit papaano ni Elisa Jimenez. Mas mabuting hayaan mo na lang ang kanyang kaso ng mga taga rito.
Nakapangako na ako sa sarili ko pare, na hindi ako aalis ng Davao hanggat hindi ko nalalaman kung sino at paano namatay si Elisa. Nagtuloy si Alfred sa himpilan ng pulisya. Kinausap ang ilang pulis na nakasama sa investigasyon sa kaso ni Elisa. Si Lieutenant Asuncion na lang ang kausapin ninyo tungkol dyan. Mahirap nang may malik na info tungkol sa kaso eh. Mapapahamak pa kami sa kanya. Pwede ko bang makita ang file photo ni Elisa? Yung kuha ng police photographer? Itinuro ng kausap na pulis ang dapat kausapin ng detective. Ilang kopya ito? Tanong niya sa police photographer na kumuha ng actual shot ng bangkay ni Elisa. Bale 7 shot. Ang blow up nito nasa iyo. Wala pa. Negative lang eh. Pwede kong mahiram. Nagkamot ng ulo ang photographer. Pero nang siksikan ni Alfred ng 500 piso ang bulsa ng polo shirt nito'y agad na pumayag. Ipapablow up ko lang. Ibabalik ko rin agad sa'yo. Umalis ang detective na dala ang negative na photo ni Elisa. Nagbalik siya sa kanyang hotel room. Hindi akalaing may naghihintay sa kanya. Kumusta ka na? Si Melissa. Halos hindi siya makapagsalita na makita ito. Mugto ang mga mata nito na itinatago ang suot na dark glasses. Mabuti. Heto't may kasong hawak. Tugon niyang habang isinasara ang pinto ng kanyang silid. Kanina ka pa? Ulit niyang tanong nang makitang matapunan man lang kahit ng sulyap ang pagdating ng ka-live-in. Hindi naman. Please sit down. Alfred, may kailangan ako sa'yo. Hindi niya gugustuhin marinig ang sasabihin pa ni Melissa dahil alam niyang tungkol iyon kay Ray Almades. Kinuha na siya. Alam mo, nagpakawala ng buntong hininga ang detective. Saka binalingan ng dalagang nakaupo sa isang silya. Nag-alis na ng suot na dark glasses at bumulaga sa kanyang paningin ang dating makikislap nitong mga mata. Ang mga matang para sa kanya'y siyang balon ng laksang-laksang pangarap niya't ligaya. May ebidensya silang hawak. Siya ang prime suspect. Sumusumpa si Ray na wala siyang alam sa pagkamatay ni Elisa. Ang totoo, nagkausap sila ng araw na iyon. Maganda ang kanilang huling pag-uusap. Napatayo sa kinauupuan niya si Melissa. Humakbang palapit kay Alfred. Sa kanyang singsing na nakuha sa bangkay ni Elisa. Tanong nito sa dalaga habang umiwas ng ilang dipa. Waring hindi pa ito handa na magkalapit silang muli ni Melissa. Oo, sa kanya. Muling napaupo si Melissa. Nakayuko ang ulo. Pero isinuoloy niya ang singsing na iyon kay Elisa. Kung wala siyang kasalanan, may papaliwanag niyang lahat sa korte. Ang maipapayo ko, kumuha ka ng mahusay na abogado para sa kanya. Tumalikod si Alfred upang magsali ng alak sa isang basong maramdaman niya nang papalapit si Melissa. Dumampi sa balikat niya ang kamay nito. Mahusay kang investigador. Maaari mong ihanap ng matibay na nagpapatunay na walang kinalaman si Ray sa pagkamatay ni Elisa. Wala siyang motibong gawin iyon. Pinagkakautangan niya ito ng malaking utang na loob. Hindi niya kayang patayin si Elisa. Tulungan mo siya, Alfred. Napantingan tainga ni Alfred. Sa pagbaling niya kay Melissa, humarap siyang nasa mukha ang puot at galit. Tutulungan ko ang lalaking kinakasama mo ngayon? Ang lalaking umagaw ng pag-ibig mo sa akin? Napaurong si Melissa. Ikinabigla niya ang kanyang reaksyon. Alfred, sino ka Melissa parang saktan ako ng ganito? Sino ka para tulungan ko? Tinarantado mo ako tapos hihingi ka ng tulong para iligtas ko ang isang krimen ng lalaki mo? Alfred, hindi mo na ako mahal nang dumating sa buhay ko si Ray. Sinagip niya ako sa gitna ng kalungkutan nang patunayan mo sa akin na wala na akong halaga sa'yo. Putol na ang pag-ibig natin nang sinabing tinatarantado ko. Wala na, Alfred. Mabilis na tinungga ni Alfred ang laman ng baso. Inubos ang alak na isinalin doon. Kailangan ni Ray ng tulong mo. Hindi mo ito ipagkakait sa kanya, hindi dahil sa walang kaaway mo siya sa isang pag-ibig na kusa mong winalang halaga. Tutulungan mo siya dahil alam mong nasa iyo pa rin ang paninindigan mong lagi.
Katarungan ng pakiusap ko, Alfred, para sa isang taong inosente. Binuksan ni Alfred ang pinto para kay Melissa. Ikinalulungkot ko, hindi na ako ang Alfred na kilala mo noon. Tinapon ko na ang prinsipyong sinasabi mo. Alfred, alang-alang na rin kay Elisa. Hindi siya pinatay. Maniwala ka sa akin. Hindi siya pinatay. I'm sorry, Melissa. Babalik na ako sa Maynila. Napapikit ang dalaga bago humakbang palabas ng kanyang silid. Alfred, sana di ganitong pagkakataon tayo nagkita at nagkatakbo. Sana nga, Melissa. Pero sinadyang mangyari ito. Hindi natin hawak ang tadhana. Tumindig ng tuwid ang dalaga, saka sinalubong ang mga mata ng detective. Naniniwala akong hindi ka aalis ng Davao hanggang hindi mo mapapatunayan na si Elisa ay hindi pinatay. Paalam, Alfred. At salamat sa oras at sa abala. Hindi pinatay si Elisa Jimenez? Paulit-ulit na umuukil-kil sa utak ng detective ang sinasabi ni Melissa. Kung hindi ito pinatay, malamang bang nagpakamatay ang socialite? Bakit? Anong rason upang kitilin nito ang sariling buhay? Nakakailang shot na siya ng alak na iniinom nang may kumatok sa pintuan. Pinagbuksan niya ang bellboy na may inabot na brown envelope. Sir, para sa inyo. Mula sa Photoshop. Salamat. Nang buksan niya ang envelope, nakita niya ang isang shot na nagbibigay sa kanya ng isang hinala. May katuwiran si Melissa. Dapat ngang pagdudahan niya ang initial findings ni Lieutenant Asuncion na si Elisa Jimenez ay pinatay base sa kuha ng bangkay ng litrato. Bumalik si Alfred sa NBI headquarters ng Davao. Nakipag-brainstorming sa ilang expert doon sa mga file photos ng isang krimen. Sa posisyon ng bangkay, hindi ito tinulak kundi kusa nagpahiulog. Look, inward ang position ng body. Kung tinulak, dapat iwalang direksyon ang fallout o movement ng katawan. Saka tingnan mo ang kamay niya. It was in a free hand position. Kung tinulak, tiyak na may struggle na naganap. Nasa posisyon itong makapigil. Based sa photos, suicide na nangyari sa pagtalon. Suicide? Bakit gagawin niyo ni Elisa Jimenez? Minabuti ni Alfred na magbalik sa mansyon ng socialite. Kinausap pa ang mga katulong doon. Si Sir Ray po ang huling kinausap ng ma'am. Kumpirma sa kanya ng hardinero nito. San mo sila nakita nag-uusap? Itinuro nito ang balkonahe. Doon po, nag-away sila. Umiling ang hardinero. Anong nakita mo sa pag-uusap nila? Anong napansin mo kina Miss Elisa at kay Ray Almades? Mula dito sa kinatatayuan natin, nakatayo sila sa hardin ng ilang metro rin ang layo sa mansyon at tanaw na tanaw mula roon ang balkonahe nito. Nakikita kong masaya si ma'am na may hawak siyang baso't iniinom ang laman noon. Si sir naman, masaya rin. Nakita ko pang hinalikan ni sir sa kamay si ma'am. Matapos nakita kong wala na ang sir at nakasakay na sa kanyang kotse. Si Elisa, anong ginagawa niya? Nasa balkonahe pa rin po't kumakaway pa kay sir nang umalis ang kotse. Pagkatapos, narinig ko na lang po ang sigawan. Naging abala po kasi ako sa pagdidilig. Si ma'am daw ang nasa ibaba at nakahandusay na sa lupa. Patay na raw. Sinabi mo ito kay Lieutenant Asuncion? Tanong ni Alfred na nangislap ang mga mata sa nasagap na patunay na si Elisa ay hindi pinatay ni Ray Amades. Hindi po, dahil ang mga babaeng katulong lang po ang tinanong ni Lieutenant Asuncion ang gumawa ng kanilang statement. Ayoko pong masabit sa kaso. Ayoko pong makaaway si Lieutenant Asuncion. Paalis na ang detective na makiusap ang hardinero. Sir, sinabi ko ang nakita ko, pero pakiusap lang po. Ayoko madamay pa sa kaso. Mahirap kalaban si Ma'am Elisa. Kahit napatay na siya, gumagana pa rin at kumikilos ang kanyang pera. Maniwala kayo sa akin. Pabayaan niyo na si Ray Amades. Wala kayong mapapala sa pagtulong niyo sa kanya. Wala. Hindi matahimik si Alfred habang nasa kanyang silid. Dapat nga bang tumahimik na siya ngayong alam na niya kung sino talaga ang pumatay kay Elisa Jimenez?